so are here because we're going to discuss about what we observed a restaurant and we selected in a Binyan Bayan Mang Inasal. I am Benson Swan. I'm Jacqueline Layakan. And Reginald Adriano. We are the Group 1 Synergy team. So we're going to discuss about what we observed during the peak hours in Mang Inasal Binyan, about their operation, the conflict that we saw, and of course, we're going to give our opinion of what we observed. Okay. As a group, we have a different insights, different observation during our time there at Mang Inasal Binyan Bayan. Okay, sige. Others they observe about the tables. During peak hours, the tables that they have, it's not enough for the customers. The customers always waiting for a long time to be accommodated, but as the crew were so accommodated also, Yes. and they tell us na just wait for a minute lang naman daw kasi kasi peak hours nga yun. So kailangan nilang mag-adjust and the other customers are angry. Because of they're waiting the food. Because some are hungry na. They choose Mang Inasal because we know that Mang Inasal is only rice, but we experience that kind of way of Serving. way of serving. Customers are angry na. For me, as observation, the Mang Inasal is fast food. It's bestseller chicken inasal, which is available in two parts of like paa and picho cover with space, garlic. It's my favorite picture. Yeah, and the chicken inasal we can serve as satisfied even without the sauce, as it tasted the chicken inasal. It's so yummy and juicy. Yes, and also we have some conflict observation. Some of our team or some of our members here in our group, they observed that there is a wrong assemble of food. Medyo nagtalo yung cashier tsaka yung mga assembler kasi medyo mali-mali o wrong assembly of food. Ibig sabihin, iba yung mga naibigay nilang food doon sa customers. Then customers want to refund the halo-halo because it's medyo nakagalan. Nakalimutan yung yung assembler, so they're waiting for a long time. That's why customers need to a refund. Then the manager serves the halo-halo and sinabi niya na nagawa na. So everything is Alright. Everything is alright kasi the manager talked to the customers na sir, it's okay, we do some remedies para magawa na namin yung request ng halo-halo. And our group mates naman na si Jujaima, she observes that Mang Inasal Bayan is lack of manpower. They only have one cashier to assist their customers, but at the same time, they come up to a solution that Mang Inasal Binyan must hire another cashier for them to serve mabilis. Ano yung mabilis? Faster. Since it is peak time, that's why they have probably like that. Yes. At saka, pagka magpunta ka sa ganung lugar, dapat mahaba yung pasensya mo. Kasi syempre, dinudumog kasi yung mga lugar na yun. Oo. May mga unrealized, di ba? Doon talaga napunta tayo. Especially Mang Inasal Binyan Bayan is New. bago siya. So, new ambience, new bagong paningin ng mga tao, kaya doon pupunta after especially kung galing sa work, sa gala, mga family bonding, doon sila pupunta rin sa Mang Inasal. Especially yung mga Binyanense.
Kasi Mang Inasal is nasa SM, nasa mga malls lang siya. First time ng Binyan City na magkaroon sa Binyan Bayan mismo, na which is ang Binyan Bayan is dinudumog talaga ng mga tao. Kahit anong itinda mo dyan sa Binyan Bayan, mag-aano talaga yung mga tao pinupuntahan. Yung Mang Inasal is known na natin, di ba, na marami talagang pumupunta. So, mga ganong conflict na na-obserbahan natin during that time is parang normal lang kasi lahat naman nag-a-adjust. At the same time, bagong-bago pa lang sila. So, kailangan parang nila na mas malaking lugar para i-accommodate ang mga taga-Binyan. Kasi tuwang-tuwa ang mga taga-Binyan na may Mang Inasal sa Binyan Bayan na hindi na nila kailangan mamasahe pa ng malayo or bumiyahe pa para makakain ng doon. Yes, because for me, kung ako taga-Binyan, so may excite ako. Paglabas ko sa bayan o pagpasok ko sa bayan, andun agad ang Mang Inasal. So, capture agad sa site ko na, Mang Inasal. So, I need to go there to eat, to experience. Especially the ambience is Instagrammable. Focus po sa social media. Yeah, that's why they choose Mang Inasal din yan. Another conflict is observed from our group, from one of our group, Lalaine. Some customers become upset because they received the wrong order and some order that's missing item. It happened due to miscommunication mistakes in the kitchen. Kitchen talaga Bisaya. Kitchen. Kitchen. Ayaw ba? Bisaya. Kitchen. Sorry, sir. So, it always happen mostly in other restaurant. If they have wrong communication or miscommunication about the orders. So, during that time in Mang Inasal Binyan, have experienced that. So, anong ginawa lang remedy? Di ba nawala ako? Pero yung manager naman, kasi ang nangyayari kasi nung nandun tayo that time, yung mga kalamansi, yung sili, kailangan, hindi siya nakalagay na sa table. Diba? Nandun sa crew, dala-dala niya. Kaya, imbis na kakain na tayo, hindi pa tayo kumain kasi wala pa tayong kalamansi, wala pa tayong sili. Diba? Mas sanay tayo kasi na nandun na lahat sa mesa natin yung condiments na kailangan natin. Yung mga chicken sauce pa tawag doon. Oil. Chicken oil, di ba masarap nun? Wala, nasa crew pa siya eh. Pero baka yun na talaga yung way nila kasi minsan kasi yung ibang customer ay nagsasayang. Diba? Yung ginagamit nila sobra-sobra. So parang way na din yun ata ng branch na yun na makatipid sila sa condiments. Kaya parang ang tawag dyan, limited lang siya, parang 1:1 lang yung ratio. From one of their action, what do you call this one? Action para minimize ata yung sili. Sinabi ng crew. Sabi mo kasi nagmahal po. Yes, nagmahal po talaga lahat. Nagmahal lahat daw. Kaya sige, okay lang din naman. Pero siguro, pagdating na araw, makasanayan na lang siguro yung way nila. Kasi mas nasanay tayo sa mga mall na nandun na yung lahat ng kailangan natin, nandun na sa table natin, nilagay na nila. Oo, bago lang din. Siguro nag-a-adjust pa, pero in the soon time, kung babalikan namin ang Mang Inasal, siguro mas improve. Mang Inasal Binyan Bayan, mas improve siguro. So another observation that we observed during our observation in Mang Inasal Binyan, we have one of our team observed. So we have a positive observation naman sa namin sa mga team na is observed by Enrique Santos. Enrique Santos about the dessert. About the dessert that every people love kasi sa mga Inasal may mga dessert talaga. So according to the observation of Enrique Santos, one of our teammates, their halo-halo usually ingredients of Pinoy halo-halo, but the only differences is that this has a scoop of ube, ice cream, and colorful wafer stick. O diba, yung mga nakuhaan sa kanyang pansin na, okay pala. Although lahat naman ganon, lahat sa mga Inasal, pero may kakaiba siyang o napansin doon, o na-observe na niya doon sa halo-halo na nilagay na ube stick daw o ice cream with colorful wafer stick. The most thing I like about the halo-halo is
evaporated milk that gives the alcohol flavorful. O yun, di ba may positive kami na-obserbahan din sa pagkain. Yes. Which is nakapokus naman ang isa namin kagrupo na si Ian doon sa pagkain at sa dessert, tsaka yung pagkain din. Although there are many conflicts or di masyadong okay yung nangyari during our observation, there is a positive pansin na. Si Marjorie naman, isa din nating ka-groupmates, ang observation niya is tungkol sa mga empleyado crew ng mga sa Binyan Bayan. Ano daw? She said, hospitality shown by the majority of the crews, but sometimes they are talking when there's no customers. And number 2, they have fast service. The food was served less than 10 minutes after ordering. And 3, the staffs and crews do their assigned works, counters, back counters, serving and cleaning the table and floor. And then number 4, they are not smiling, but they are accommodating crew. Yun naman kay They're not Marjorie. smiling maybe because sobrang daming tao, so na rin yung napipressure na yung mga crew. Kasi sobrang daming kumain ng time na yung during our observation. Kasi nga, dinumog siya kasi bago siyang establishment. Bago siyang puntahan ng mga taga-Binyan, bago siyang pasyalan. Kasi, di ba sa Binyan Bayan may simbahan doon. O di ba after church, nandun sila. Kaya, as summary po sir sa sa observation natin, yung mga conflicts na nakita natin doon or na-experience natin doon, parang yun naman talaga na Parang hindi lang naman sa mga inasal Binyan Bayan natin yung experience, but na-experience na din natin yung sa mga other place na parehas ng mga inasal. Okay, there's a video from one of our group mate. Hello po, good morning everyone. My name is Tim from Group 1 and gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung naging observation ko po sa mga inasal Binyan Bayan po. Yung napansin ko po agad dun sa place, pagpasok ko po is maganda po siya, malinis po, mabango, and ang maganda po sa kanila, yung waiting po ng mga umorder po ng take-out is maganda po, may mga chair, hindi po sila mahihirapang tumayo. Yung mga nasa counter naman po, mabait naman po silang mag-approach, sinasabihan naman po nila agad yung mga customer nila kung ano lang po yung mga available menu. And yung pag nag-order po kayo, sinasabihan naman po nila na, for example, yung chicken po, sinasabi po nila na 30 minutes pa po siya bago po maging ready. Yan po. And bumabati naman po sila, nag-greet naman po sila ng maayos, magalang naman po silang mag-take ng order, nakangiti naman po sila, and sinusure po nila na tama po yung in-order kasi nire-repeat po nila yung in-order mo po. So, after po naming mag-order, umakyat na po kami sa second floor. Sa kanilang second floor po kasi, dun po kumakain yung mga customer po. Nandun po yung kanilang dine-in. And ang una ko pong napansin, pag-akyat pa lang po namin is masyado pong crowded yung place. Kulang po sila sa tables and chair para po sa dami ng customer, especially during peak hours po. Ang nangyari po, marami pong waiting na customer nakatayo, nag-iintay po na may matapos na kumain bago pa lang po sila makakaupo or makakahanap po ng table na pwede po nilang kainan. And napansin ko rin po na medyo kulang po sila sa tao kasi po yung paglilinis po ng chair, inaabot po ng matagal bago po siya malinis. Kasi po, isa lang po yung naglilinis that time. Kaya po medyo mahirap po para sa other customer na makapwesto po kaagad sa chairs po or sa table po. Yung isa naman po na conflict na na-encounter po namin is sobrang tagal po namin nag-intay para po sa order namin. Inabot po kami ng 1.5 hour and wala pa rin po nag-a-appear sa screen na order po namin. And bumaba na po kami para mag-ask kay counter. And yung problem po is yung queue po namin is hindi po siya nag-appear sa screen. Kaya sobrang tagal po namin nag-intay. And kasama po namin nag-iintay doon, sobrang dami po. Yung iba nag-refund na po ng order nila kasi hindi na po na-accommodate. Sobrang tagal na po, marami pong nagalit. And wala po silang
nagawa, kundi po i-refund na lang yung pera nila. Yun po, humingi naman po sila ng pasensya. As compensate po para dun sa order namin, yung in-order po kasi namin is hindi po under rice. And yung bawi po na ginawa nila is ginawa na lang po nilang under rice yung order po namin para po sa pag-iintay po namin ng matagal. Yun po, change po nila as under rice for free po yung aming order. Hi Kuya Vince! Hi Ate Jackie! Hello Kuya Reginald! My name is Angeline Mercado and this is my observation in Mang Inasal, Binyang Bayan. Sobrang tambak na yung waitings ng mga order. Sobrang ingay, may mga nakasimangot, galit, mga bata na iyak ng iyak dahil sa sobrang init at dami ng tao. Sobrang kulang sa chairs and table para ma-accommodate lahat. Yung iba nasa tabi, nag-aantay ng vacant na table para makakain. And sobrang haba ng pila sa orders. Nasa may entrance, malapit sa guard na yung pila. Pero hindi pa rin sila nag-i-stop na may papasok ng tao. Dapat bilang or dapat may limit. Ayun yung napansin ko sa mga Inasal Binyang Bayan. Habang may tao, papasok ng papasok. Pero all in all, ano siya, may conflict siya, and then kaya na-manage naman natin ng Mang Inasal yun. Hindi lang yun, na-manage talaga nila during our observation. Kasi, nabigyan pa rin namin ng mga pagkain yung mga nag-reklamo. Ibig sabihin, napakain pa yun, they already eat what they ordered. Then, di lumabas na sa mga inasal na busog, then masaya. As in, busog na busog. Katulad na regional, busog ngayon sa regional, kaya marami siyang nasabi. Alas na no, nag-observe na din si Reginald sa amin. Yes, that's one of our activity or group observation or group activity that we observe in Mang Inasal, Binyang Bayan. Sige, yung mga natutunan natin based on my observation, kaya ako pumunta din sa fast food na yun is para kumain and hindi para maghanap ng gulo. And Staff there is always calm. Lagi silang kalma lang para ma-accommodate din naman sa mga customers. Although the customers nagagalit na, kung ano na mga sinasabi, but still, they find a solution para maibigay pa rin sa kanila ang the best serving para sa customers. Yun po ang aming nag-super. Dito na po matatapos yung kwentuhan namin na may kasamang sama ng loob. Yung tanong sama ng loob. May kasamang sama ng loob. During our observation in Mang Inasal, Binyang Bayan! Thank you so much. Thank you so much, guys. Bye! Da 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 da.